Ang panganganak, isa sa pinakamatapang na pinagdaraanan ng isang ina. Mahal, malapit na! Pero paano kung abutan ka ng panganganak sa tricycle? Malapit na! Ano-ano ang posibleng peligro nito sa mag-ina? Ang babae sa video, nahanap namin dito sa Rosario, Cavite. 8 buwang buntis daw noon si Mary Joy Chavez, 35 taong gulang. Kwento ni Mary Joy, humilap daw ang tiyan niya ng araw na yon. At nang pumunta siya sa banyo, dito na niya nakita na dinudugo siya. Hindi ako pwede magtagal kasi may mga bata sa labas. Pagtayo ko po, saka ko po nakita na may dugo na po. Tapos tinapos ko na lang din yung agad-agad yung yung pagliligo ko. Pero nandun na yung sana hindi pa lumabas kasi hindi pa full term si Bibi. Sa tagpong yon, kinabahan na raw si Mary Joy dahil alam nitong hindi pa niya kabuwanan. Dahil sa takot na baka mapaanak ng wala sa oras, tinawag niya ang asawang si Alan. Tulungan mo ako, may dugo ako. Mahal! Oh, ba't may dugo ka? Pangalak ka na ata. Ayun nga, inano ko si Mr. Ginising kasi oras yun ng pahingay ng hapon. Sinabi ko sa kanya na nag-spotting na ako. Ayun, natol-natol na kami kung anong gagawin. Dahil sa pag-aakalang baka na-stress lang siya, inihiga raw muna ito ni Mary Joy at ipinahinga. Nahiga na din ako sa kama para pahinga muna kasi baka na-stress lang ako or natagtad lang sa pagbabantay ng mga bata. Yung pagkakaroon niya ng pakiramdam na para siyang nadudumi, actually late sign na yan of labor. Baka una pa lang humihilab na yung tiyan niya, kaya pwedeng nagkukos na yun ng pagtigas ng matres at pagbaba ng ulo, kaya ang pakiramdam niya ay parang nadudumi na siya. Sa mga ganitong pagkakataon, mas makakasama raw ang mag-panic. Pag nagpanic siya, isa pang kondisyon na pwedeng magkaroon ng premature contractions kasi nagpanic siya dun sa pakiramdam na nadudumi siya and then may lumabas na dugo nung kanyang pag-ire. Stressful conditions can also cause uterine contractions. Thus, siguro nag-premature labor siya dahil dun sa pag-panic niya. Dahil sa pag-aalala, humingi na ng tulong ang kapitbahay ni na Mary Joy sa barangay. Mga 5:30, tumawag sa akin yung kaibigan ko, yung kapitbahay daw nila, kung pwede ko daw tulungan yung kapitbahay nila kasi manganganak na daw. Nang matanggap ang tawag, agad na sumaklolo ang kagawad na si Brian Mejia. Ang problema, may sinaklolohan ding iba ang mobile rescue ng barangay. Kaya naman si Brian, hindi na nagdalawang isip na gamitin ang kanyang pampasadang tricycle para sana isugod si Mary Joy sa pinakamalapit na ospital. Hindi po available yung patrol ng barangay kasi po ginamit din po nila sa parang emergency din po. Kaya naisip ko baka pwede po yung tricycle ko. Pero ang problema, pagdating daw ni Brian sa bahay ni na Mary Joy, Nagninig na yung paa ko. Ayun, bumaba ako sa hinigaan ko. Ayun, doon naman po yung tubig. Big. Sakto naman na dumating po yung ng tricycle driver. sa bigat daw ni Mary Joy, kinailangan pagtulungan siyang buhatin ng kanyang asawa at mga kapitbahay. Nangyari, para mabuhat ako, kinuha nila yung banig. Doon ako linatpag, tapos 3 po talaga sila. Yung tricycle driver po, tapos si Mister at yung tumawag po sa tricycle driver, yung bumuhat sa akin. Pero hindi pa man nakakaandar ang tricycle ni Brian, hindi na nakayanan ni Mary Joy at napaanak na sa loob ng tricycle. Paglabas namin, paglapag nila sa akin sa tricycle, siguro mga ilang minutes lang. Ayun na, lumabas si Bibi sa tricycle. Parang mas lalo akong kinabahan kasi parang buhay na yun buhay na yung kailangan mo iligtas.
Matapos lumabas ang baby ni Mary Joy, agad siyang dinala sa pinakamalapit na lying-in clinic sa kanilang barangay. Natatakot ako doon. Naiyak din talaga ako ng moment na yun kasi hindi ko yun hindi pa expected yun eh. Tsaka natatakot ako sa 8 months plus. Hindi pa siya full term. Hindi pa man kabuuan ni Mary Joy, napaanak na siya. Ang tanong, Doc, bakit pa nangyayari ang premature delivery katulad na lamang ng nangyari kay Mary Joy? Maraming dahilan kung bakit nagkakaroon ng premature deliveries or maagang panganganak ang mga mommies. Unang-una, pwedeng baka meron silang medical condition na magkukos ng ganito. Halimbawa, kung merong infection si mommy, any sign of infection like kung may UTI siya or infection sa may puwerta niya, or pwede din kung meron siyang mataas na blood sugar during pregnancy, yung gestational diabetes. Pwede din kung meron siyang pre-eclampsia or yung tumataas ng blood pressure habang nagbubuntis. Pwede din na kung masyadong maaga or maliliit ang intervals ng kanyang mga pagbubuntis. Halimbawa, dito sa case natin, 1 year lang yung sinundan nito, kaya ngayon pwede siyang magkaroon ng premature delivery. Ayon kay Doc, kaya raw maiwasan ang premature delivery basta handa ang ating mga mommy. Pwedeng maiwasan ang mga premature deliveries. Unang-una, i-control mo kung ano yung condition na nagkukos ng premature labor niya. Halimbawa, kung may infection nga siya, like UTI, i-control mo yon. Kung may diabetes siya or hypertension, kailangan din bigyan ng gamot, kailangan ayusin yung mga conditions na yon para hindi siya magkaroon ng preterm labor. Dagdag pa ni Doc, kung nakaramdam na raw ng mga paninigas ng matres, huwag na magdalawang isip na magpakonsulta agad sa inyong espesyalista. Pwede din na sa unang sign pa lang na medyo nagkakaroon na siya ng pagtigas ng matres nang hindi pa dapat kabuanan, medyo may interval na regular na tumitigas yung tiyan. Ibig sabihin, nagkakaroon talaga siya ng premature labor. Pagka ganon, magpa-check up na kayo kaagad kasi pwedeng bigyan namin kayo ng advice at mga medications to control the premature labor. Sa ngayon, nasa maayos na kalagayan na ang anak ni Mary Joy. Dahil sa premature baby ito, regular na dinadala ni na Mary Joy sa ospital para sa check-up at monitoring. Okay naman po sa awa ng Diyos, lumalaban po, fighter. Tapos ayun nga, habang tinutusukan siya ng injection, laging naiyak. Kaya sabi ng mga nurse, okay naman si baby pero kailangan pa rin ipacheck. Payo ni Doc, mahalaga ang regular check-up kapag buntis. Unang sign pa lang na buntis kayo, dapat may regular check-up na kaagad kayo para malaman kung meron ba kayong medical condition na kailangan gamutin or i-control. Dapat din na physically and emotionally prepared kayo sa inyong pagbubuntis. Para maging healthy si baby, dapat healthy rin si mommy. Dapat healthy ang lifestyle ninyo, healthy din ang mga kinakain or ang mga ginagawa ninyo, iwas sa mga stress factors kasi pwede ring mag-cause yun ng premature labor. Kung nagpapa-check up kasi kayo regularly, maa-address kung anumang problem ang meron kayo. Paalala ng eksperto sa mga buntis, mahalaga ang prenatal care para masigurong ligtas si mommy at baby. Maraming salamat sa pagtutok sa Pinoy MD. Para po sa iba pang kaalaman tungkol sa ating kalusugan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And of course, don't forget to hit the bell button for our latest updates.